Alright, so what is up mga chaps? Magandang umaga sa inyo lahat. I'm so excited. Finally, nakakita rin ako sa personal ng Dominar 400 UG Adventure. Right, there you go mga chapi. Nandito tayo ngayon sa Motor Central Naik, Cavite. And ito, meron sila ditong Dominar 400 na Adventure. Ang tibay men, ngayon ko lang to nakita sa personal. And kagaya ng previous vlog natin, maraming nabago sa motor na to, especially sa aesthetics niya. Okay? So, simulan muna natin dito sa front end mga chapi. So kung mapapansin nyo, ayan, hindi ka na bibili ng windshield. Meron na siyang windshield. Automatic yan. Same inverted forks at the front. And naka-radial mounted caliper na siya. Vibre by the way. Dual channel ABS. Same engine, liquid cooled. Ang ganda. Meron na siyang, ito yung na-add sa kanya mga chapi. Yung kanyang skid plate. Meron na siyang skid plate. And this is aluminum mga pre. Ito plastic tong side pero ito ay aluminum. So talagang mapapakinabangan mo to sa pagtatrack, no? O kaya pag konting off-road. Ang medyo downside lang sa akin kasi naka-road tires pa rin to. Ako lang kung para ma-full package na ni Bajaj sana, medyo ginawa na tong siguro at least dual sport tires, no? Naka-mags pa rin siya. Ayan, kita nyo naman. Ito ay gumagamit na, tingnan natin kung anong tire nito. MRF pa rin. MRF tires pa rin. 110 by 70 by 17. Not bad. So another addition sa front end niya is yung kanyang lever guard. Ayan, dalawa. No? Sa akin, parang hindi ko siya masyadong gusto dyan. Pero inad na nila eh. Siyempre, okay na rin yan. Same pa rin naman yung kanyang side mirror. Ayan. So yan yung mga na-add sa kanya. Meron siya pa rin at least crash protection. Meron siyang crash guard dito. And ito yung pinaka-favorite part ko mga chapi. Ito, yung kanyang luggage rack. Ganda, custom talaga, gawa para sa kanya talaga. Tapos meron siyang maliit na parang padding dito para sa tailbone nung yung back ride o yung pillion. Ito pa rin tayo mga pare, same vibre na single piston na caliper. Of course, ito yung kanyang ABS sensor sa likod. MRF tires pa rin sa likod. Ang tire size niya ay, check natin mga chapi. Hindi ko makita, i-google ko na lang, post ko na lang dyan. Same exhaust, pero kung mapapansin yung exhaust nung dati, mas maganda na yung fit and finish nung paint na ginamit nila dito. Same pa rin naman lahat, engine and things like that. Ito pa rin yung shroud. Sana makaisip si Bajaj ng ibang way para hindi na ito yung kanyang tapalodo sa hulihan. But all in all, yung overall package ng bike mga chapi, look at that man. Ang tibay na, di ba? Aggressive yung tignan. Mga brother, i-check na natin yung height, yung seat height itong motor na to. This is the pogi check for the Dominar 400 UG Adventure. Again, kung bago ka sa channel ko, I am 5'7". Parang mas magaan to. Hindi, joke lang. Ayan. So, ayan siya. And you are slightly tipito. Yung isang Dominar yung 2022 or 2023. I'm sorry, 2022. Kung maalala niyo yung vlog ko about that motorcycle, medyo mataas siya. Ito hindi ko alam kung bakit, pero parang mas mababa to. Kung ibabalikan ko yung footage na yun. Yun, tipito talaga ako ng but dito, I'm just slightly, ever so slightly tipito. How it looks like mga chapi, no? This is how it looks like when you are sitting on
the Dominar 400. So kung mapapansin nyo, meron na rin siya lagayan dito ng at least kung meron kang navigation or kung ano man, pwede mo siyang dyan i-mount. Mas kitang-kita mo, di ba? Yung phone mo, ganun. Tapos, ito pa yung added feature niya na wala yung lumang Dominar. Meron na siyang charging port. At ang ganda niya, meron siyang spring. Ito siguro pag traffic gaganto-gantuin ko to. Ipipidget ko yan. Same pa rin naman, meron siyang dual display. So, kagaya lang din ng dati. So, all in all mga chapi, no, wala namang masyadong nabago rito aside from the accessories na nakakabit sa kanya ngayon. Compare mo dun sa older version ng Dominar. And everything is the same. Ang seat niya, ganun pa rin. Ganun pa rin, malambot pa rin, comfortable pa rin. Sitting position, mas madali ko siyang i-pick up from where I am kumpara mo doon sa old Dominar na ginamit natin na nakaraan. So, everything's the same. The controls, high and low beam, turn signals, horn. To the right, ito yung kanyang kill switch. Nice and clicky. This is, yun, napapatay na yung ilaw nito ngayon mga chapi, oh. May on and off switch na siya. At, of course, yung kanyang starter switch. Grabe, ba't parang mas magaan ngayon, pindutin yung clutch niya, yung lever. Tapos yung kanyang brakes is nice and squishy. Same deal. So ayun, that's the Dominar 400 na naka-adventure touring na set on a nutshell. So kung mapapansin nyo, wala naman masyado na bago from the previous generation. Yun nga lang nga, kumbaga touring ready na siya. Ngayon, at dito na papasok yung price na. Si Dominar 400 ngayon is 210,000 pesos with all of that. So, from 202,000 pesos, parang add ka lang ng 8,000 pesos more, you have all of this na. Ito, especially itong mga windshield, yung mga yan. So, you'll be the judge of that na lang. Kung kasi nga, kagaya nga, naka-Dominar ka, medyo mag-iisip ka di ba? Parang, so, kasi pang hype, to be honest with you guys, ang category ni Bajaj, ni India, sa mga Dominar nila is hyper touring, hindi hyper sport, it's hyper touring. So, ayan na, binigyan ka na nila ng mga accessories na yan for touring. Nasa sayo na, kung sa tingin mo, worth it ba yung 8,000 pesos na increase dun sa pricing, itong motor na to. Kasi yan talaga yung mga nabago sa kanya, ito yun naman, meron na rin siya mga lagayan ng phone mount, meron na siyang rack. Ako in my personal opinion, pagdating dun pa lang sa luggage rack na yun, andun na yung 5,000 mo eh. Actually, more than pa nga eh. Kasi napaka-solid ng dating nun. Tinan nyo ha. Ito, it comes on stock. So, talagang lalagyan mo na lang sa rito ng box. Sturdy to pare. Napaka-solid yung pagkakalagay nito. Hindi ka na magko-convert. Yung kasi yung problema sa conversion, baka pwede, pag tumatakbo ka, kumakalog, di ba? Ang halay naman. Di ba? So, yun yung mga chapi. Nasa sa inyo na. Kung sa tingin nyo, sulit ba yung 8,000 pesos na increase? So, bibili mo na lang yung old stock, yung old Dominar. Okay? So, yun lang mga chapi. Kung bago ka sa channel ko, please, if you find interesting yung mga content na nilalagay ko rito, please leave a like or at least subscribe to this channel para masuportahan nyo ako mga chapi. So hanggang sa susunod na content natin, remember, I love you, God loves you, and I'll see you guys on the next content. Ciao!